Okay. Alright. Lumabas na po ang Gilas Pilipinas Final 12. Wala si Balti, guys. Bakit wala si Justin Baltasar? Ito pa naman yung hinahanap ng mga Pilipino. Pero bakit nga ba wala siya? At sasabihin ko sa inyo, bakit it makes sense na wala si Justin Baltasar sa Gilas Pilipinas Final 12 at sa ating pong Final 12 roster, sino po ang magiging X-Factor sa laro sa New Zealand. Yan, pagkatapos ng mabilis na intro. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Okay, magandang araw, tanghali, gabi, kung anong oras nyo naman ito pinapanood. Malamang dapat panoodin nyo ito bago ang Gilas Pilipinas versus New Zealand. Anyway, pag-usapan muna natin kung sino po ang nakapasok. Gaya po ng sinabi ko, no? Scotty Thompson, pasok, syempre. Justin Brownlee, Dwight Ramos, Chris Newsome, CJ Perez, AJ Edu, Kevin Kiambao, Junior Fajardo, Calvin Optana, Carl Tamayo, at ang dalawang baguhan po na nakapasok ay si Juan Gomez Deliano at si Quentin Milora Brown. So at least nakapasok yung isang gusto nyo, si Juan Gomez Deliano at saka yung QMB, guys. Hindi yan palilipa rin galing sa Japan kung hindi yan ipapasok. At again, kailangan nating malaki pang palit kay Kai Soto. So siguradong pasok yan sa Gilas Pilipinas Final 12 roster. Ngayon, sa comment at saka sa mga reaction ng mga fans, maraming nanghihinayang bakit daw wala si Justin Brownlee, Justin Baltasar. Bakit daw hindi sinama si Justin Baltasar? Matangkad daw. Ngayon, yung iba sabi nila si Chris Newsome daw kasi daw may injured. Pero I think Chris Newsome is parang kailangan napakagaling na defender. Hindi lang po kasi offense ang kailangan eh. Although Justin Baltasar could have been great. But let me tell you why. Ito, seryoso ito, no bias and just my observation. At saka ito po yung aking, kumbaga, kung ako po ay mag-iisip, if I am gonna be logical about my final 12, maisip nyo to. Ito ang sagot ko. Kasi yung Justin Baltasar, ang medyo parang late addition eh. Late addition siya, pinasok. So, sa tingin ko, siya talaga yung kumbaga medyo kumbaga yung pagka-add niya, it's because QMB was not supposed to play. But since QMB is now playing, so that means yung position dapat ni Justin Baltasar kinuha ulit ni QMB. So it's as simple as that. Ngayon, because kaya naman si Juan Gomez Deliano nakapasok kasi syempre we have Scotty Thompson as the point guard, Chris Newsome, pero naghahanap tayo ng pure point guard. It's only between RJ Abarrientos and Juan Gomez Deliano. And ang sabi nga nila, magaling pareho yung ating player pero offensive liability because of the size. Defensive liability because of the size. Umano itong si RJ Abarrientos. Although ako, okay lang din sa akin kung siya yung nakapasok. Pero syempre, Juan Gomez Deliano, mas maganda experience niyan ngayon at mas may height, no? Offensive defense and then play pass. Alam ko maraming masaya, no? Isa ka ba sa masaya na nakapasok si Juan Gomez Deliano? Masaya ka na nakapasok si JGD. Alam ko masaya ako kasi na-interview natin and naikampanya natin kahit papano. So, Juan Gomez Deliano. Again, yung kay Justin, yun lang nakikita ko eh. Kasi yung position dapat na QMB. So that slot was meant for QMB. Now that QMB is there, at saka isa siya sa pinakabago, so isa lang siya dyan sa tatanggalin. Kasi kumbaga, talagang solid na itong grupo na ito eh. So, yun po. Yun po ang aking pananaw. In reference naman sa pagiging X-Factor, sa tingin ko, and you might be surprised. Of course, Justin Brownlee has to play his game. Pag wala si Justin Brownlee, may hirapan tayong manalo. But I think the X factor is sa mga natututunan ko sa mga usapan sa inyo guys, sa mga basketball fans. It's the surprise factor in a way. Because we have two new guys. I believe these two new guys will be the X factor. Juan Gomez Deliano, hopefully mas magamit siya talaga dito ni
Coach Tim Cone, isa yan sa argument sa pinag-uusapan ng mga tao kung siya ba ay gagamitin o hindi. But hopefully, magamit siya at, he can score points and also make some plays. And siyempre si Quinton Melora Brown, isa sa X factor on the defensive end and the rebounding end. Hopefully, maipakita niya why, all of the drama is worth it. So, yun po yung sa tingin ko. And the reality is, kinalagay ko dito, reality for Balti and reality for Gilas Pilipinas. Again, reality is still the same. It's, we're the underdog in this game. And the reality for Justin is, kumbaga, sa mga ito, parang siya pa rin ang medyo nasa labas pa eh. Siya pa rin ang medyo nasa labas. So, parang alam na natin na medyo talaga siya yung hindi makakasama eh. At napansin ko yung mga nag-post si RJ, nag-post si Troy, at saka si Justin, parang may sign na eh. But sana hindi sila mawala ng pag-asa. I mean, they're a part of Gilas Pilipinas pool for a reason because they're great players. But okay ako dito sa lineup na to. I think it has everything that we need. Ang pinaka-isa lang talaga na I hope na mag-click is shooting talaga. I hope Calvin Oftana, KQ, Carl Tamayo, yung mga shooters natin dito, Dwight Ramos, kumana talaga. So, but, yun ang aking pakiramdam kung bakit hindi ako si Justin Baltasar. At yung X Factor ko yung dalawang natin. Sana po. Kayo, sino X Factor nyo sa tingin nyo dito sa laro na ito? And I feel positive now. Kasi, again, yung laro, malapit na. And kaka-announce lang nito. No more time to talk. No more time to, kumbaga, na sana si Justin Baltasar na lang. Sana si ganito. Not right now. Maybe after the game, pag nakita natin na, hindi maganda yung ginawa ni JGD, ni Chris Newsome, yung mga sinasabi nyo, I mean, it's okay. I mean, this is how democracy works. But as of right now, we need to support our Gilas Pilipinas Final 12. And, let's pray for them. And hopefully, maganda yung pakita nila. We're the underdog, pero palag na tong team na to. Palag to. I want to win. Pero sa tingin ko, hindi na tayo matatambakan nito. Kaya na to. Basta, condition lang yung ating shooting. Let me know guys sa comment kung ano sa tingin nyo sa Final 12. And ano pakiramdam nyo wala si Justin Baltasar. Pero pasok naman si JGDL. Let me know guys.